assemblies that edify. Bilang isang kongregasyon, dapat ako ay nakapagpapakita ng magandang halimbawa saan? Sa mga newcomers, sa mga bago, sa mga new converts na tinatawag, sa mga bagong nakakilala. Hindi ko lang ipapakilala ang pangalan ng El Shaddai. Hindi ko lang isasabihin na tumanggap siya ng Panginoon. Pabasahin ng alas 6, alas 12, alas 6, alas 12. Hindi lang sapat na i-report ko siya kung anong nagaganap sa gawain ito. Dapat ako ay nakapag-aalok sa kanya, nakapagpapakita ng isang magandang halimbawa. Good example. Parang seryoso kaya tayo. Gusto niyo ba? Mahaba po ito. Okay. Okay. Offer assemblies that edify. Pangalawa, na dapat kong gawin bilang isang kongregasyon, bilang isang grupo, bilang isang samahan. Siyempre, mahalaga pa rin ang lahat ng nangunguna sa kongregasyon sa kanilang mga gampaning ginagampanan, dapat seryoso sila sa kanilang ginagawa. Tayo ay dapat seryoso sa mga ibinigay na gampanin sa atin ng Diyos. Para ano? Maging isang magandang halimbawa kongregasyon. Pangalawa, what we must do as a congregation. Number 2, assimilate and nurture new members. Ang ibig sabihin, kailangan meron siyang natutuhan o naiintindihan niya bilang isa siyang bagong kabahagi. Hindi lang siya nakakaintindi, hindi lang niya nauunawaan, nabubusog pa siya. Nasasatisfy. Pagkatapos niyang dumalo sa ating gawain, nabubusog pa siya, masaya pa siya, at sasabihin niya, balik tayo sa Sunday. Kita-kits tayo na. Bakit mo ba sabihin mo? Sabihin mo sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kita-kits tayo. Saan tayo magkita-kits? Dito. Sa gawa. Kaya nga, ang isang bata, diba, isang sanggol, nangangailangan mo ng isang maingat na pag-aasikaso o pag-iintindi. Diba, isang sanggol. Kailangan yan, ang pag-aalaga mo extra. Sa mga baguhan din, na bagong dalo, extra din ang pag-aalaga na dapat natin gawin. Careful yung pag-aalaga sa kanya. Huwag mo agad uutangan. Ang balagin. Ang nangyari kasi, bago-bago lang natin, inutangan mo na agad. Inutangan na natin agad. Kaya ang mangyayari. Sinama lang pala ako dito para tama. Diba? Ay mga ganun. Extra careful na pag-aalaga sa mga bagong nadadala natin sa gawain ng Panginoon. Extra paglalagay ng comfort, maingat na pagtutuli, paggugupit ng kuko, baka magkamali. Parang yung anak ko noon, nung ilabas ko sa ospital, nakita ko pinaliguan sa gripo. Pinakita talaga sa ospital, pinaliguan sa gripo. Bago lang araw pa lang. Kaya pag-uwi namin sa bahay, pinaliguan ko din sa gripo. Alam nyo, ilang buwan bago, siguro mayroong mga 6 na buwan bago nang yung puso. Hindi magtayo-tayo, nagkaroon ng bacteria. At sabi ng doktor, na-infection. Sabi niya, Mrs., paano yung pa pinapaliguan ng bata? Sabi sa Sister White, nakita ko pinaliguan sa gripo. Kumuha ko ng tubig sa gripo, pinaliguan ko din. Yung pala, yung tubig sa gripo, warm pala yun. Iba yung gripo dito, pag may heater, natitimpla mo ng warm. Kalayo ko ba naman kung warm yun? Nakita ko lang kung sa gripo. So hindi ko alam. Pinaliguan ko yung anak ko ng tubig na sariwa galing gripo. Kaya almost 6 months yung panganay namin bago namin yung puso.
Ang laki ng Diyos. Careful, careful. Sabi ko sa asawa ko, nakita ko kasi pinaliguan sa ko eh. Kaya mo na ko sa ko ng tubig. Sabi niya, hindi, may heater kasi yun eh. Yun, ito po nga. Mas sa hospital, may heater pala yun. Balik. So, minsan, ano mga pagkakataon na, yung pagkakamali yun, meron tayong natutunan. Ganun din, sa mga bagong akay, bago nating dala, careful sa pag-aaral. Careful sa tuturo. Kailangan siya ay nabubusog o napapanatili natin. Hindi ko yung gustong bigyan ng tingin. Ang gusto kong bigyan ng purpose ngayon ay bilang isang individual. Ano ang dapat kong gawin upang ako'y lumago at yung aking paglago ay magiging pakinabang din sa iba. Sa aking kapwa, sa aking kasamahan, sa aking sister, sa aking kabrother. Number 1, what we must do as individuals. Ito number 1. Strengthen our relationship with God. Kung gusto natin lumago, umunlad, tumatak, bilang isang individual, within the ministry, within the church, ang tanong ay, malakas ba, matibay ba, matatag ba ang relasyon mo sa Diyos? Gaano tayo ka-close sa Diyos? Bakit importante ba ito? Mahalaga ba ito bilang isang individual? Kailangan ba yan na palakasin, patatagin, patibayin ang aming makikipagrelasyon sa Diyos? Kailangan. Bakit? Walang sino man ang tao na bubuhay para sa sarili na. Kasi may mga taong tumitingin sa iyo. May mga taong na nanonood o tumapansin sa iyo. May mga taong umaasa sa iyo o may mga taong ina-idolize. Ina-idolize ka. Ayan, si sister. Ito talagang tao. Kasi bukan na po talaga dalihan. Kapag lumapit ka, hindi ka niya tatang na. Tapos, ay lumapit nga sa iyo. Ang pagkakilala sa iyo, wala kang dinatangyan, isinumitan mo. Diba? Yung nagmamalaki, na pinagmamalaki ka, sira siya. Bakit? Nabigo yung tao lumapit. So, bilang individual, bilang mananampalataya, gaano katibay, gaano katatag, gaano kalalim ang makikipagrelasyon mo sa Diyos. Sabi sa Genesis chapter 5, 24, ito yung kasaysayan ni Enoch. Si Enoch po ang kauna-unahang account ng Bible na narapto. Siya ay kinuha ng Diyos, umakyat sa alapakan. For almost 300 years, sabi ng Biblia, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Ilang taon? 300 years. Alam niyo po, sabi ng mga eksperto, kung gusto mo raw maging malusog ang iyong katawan, pangangatawan, kung gusto mo ma-maintain yung healthy mo, sabi dito, iba-iba ko ano ginagamit, diba? Pero sabi ng mga eksperto, kailangan daw sa isang araw ay makalakad ka ng 10,000 hakbang. Sapat na daw yun, para lusog ang iyong pangatawan. Para ma-maintain mo yung iyong katawan. Sa Pilipinas, si Chairman Bayani Fernando Pang, Chairman ng NDA, meron silang slogan palagi na sa mga puno, sa mga post. Walkable city is a healthy city. Ang mga tao lumalakad sa syudad, malusog na syudad. Kaya ang sister wife ko, ang lapit lang ng kabilang tanto, hindi nalakad. Sasakayin ko. Sayang naman yung 750. Diba? Ang sister wife ko, nung siya nagbunti, sabi ko sa kanya, kasi marami na akong natutunan na pag-aaralan din. Ang babae kong nagbubuntis, lalo 7 months na, huwag hilata, huwag hilata. Huwag upo ng upo. Huwag higa ng higa. Ang dapat ginagawa ng babaeng buntis, pag itong buwan na, dapat lumakad. Para pagdating sa due date, para ka lang umutog. Pag pinanganak si bata. Pag hirap ng tiyan mo, lalabas na gagawin. Exercise. At least 10,000 na.
Yan daw pag-aaral na yan ay nagsimula sa Japan at na-adapt ng buong mundo. Para ano? Lumusog ang iyong pananawan. Lumakas tayo. Yan. Pagdating sa spiritual, sino lumakad na kasama ang Diyos? Pag lumakad kang kasama ang Diyos, kasabay mo dapat ang Diyos. Huwag kang uuna, huwag kang hindi. Sapagkat pag hindi kayo magkasabay, paano mo marinig yung instruction niya? Paano mo marinig yung sasabihin niya? Paano marinig yung warning niya? Paano mo malalaman yung gusto niya iparating sa'yo? Hindi mo rin malalaman. Kaya ang paglakad na kasama ang Diyos, kasabay ang Diyos. Para ano? Hindi lang ikaw ang lulusog, Espiritu ang lulusog. Yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Tingnan mo iba. Pag tinignan mo ang isang tao na siya'y lumalakad na kasama ang Diyos, ikaw ay nagiging pagpapala para sa kanya. Ito yun. Pag nakita mo na ang tao na lumalakad na kasama ang Diyos, ikaw sa sarili mo, na-bless ka sapagkat siya ay lumalakad na kasama ang Diyos na parang gusto mo, sana ako din maging kagaya lumalakad. Amen.